Magandang gabi po sa bawat isa. Kumusta po kayong lahat dyan? Ako po ay naniniwala na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At salamat sa Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Sabi nga ng kanyang salita, ating Panginoon sa Hebrew 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Our God is a God of comfort in times of trials, in times of troubles. He will never leave us nor forsake us. Sa gabing ito, papasalamat din tayo sa Panginoon na bagamat kansilado ang ating midweek service, spiritual refueling, at medyo natigil ang ating physical fellowship, but thanks be to God dahil may pamamaraan ng Diyos para tuloy-tuloy po tayong makapakinig ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil mayroon po tayong technology, pamagitan ng ating mga cellphone, messenger. Pwede rin po tayong magpaabot ng ating mga pagbati sa pamamagitan ng video sa mga social media. So thanks be to God. Ngayong gabi at tayo po ay magkakadaupang palad. Magamat wala ako dyan sa pisikal, alam ko po na tayo ay iniingatan lahat ng ating Panginoon. So ang ating midweek service ay magre-resume po tayo after po na matapos po itong deklarasyon ng ating Pangulo na nagsimula po kagabi ng madaling araw, alas 12 ng gabi ang effectivity na ang buong Luzon ay total lockdown at ganap pong pinagbawal ang mga mass gathering. Mass gathering is prohibited at bilang pagsang-ayon, pagsunod sa kautusan ng ating Pangulo, so bilang Kristiyano tayo po ay masunurin, abiding citizen po tayo sa mga batas sa ating bansa. Tayo po ay sumusunod anumang iniutos po ng ating Pangulo para po sa ikabubuti ng ating bansa. So yan po ang dahilan kaya kansilado po ang ating midweek service. Pagi ang ating Sunday service ay kansilado rin po, and we will resume our services pagkatapos po ng total lockdown na ito. Manalangin tayo na ang coronavirus na ito ay mamatay na sa lalong madaling panahon, nang sa gayon ay wala na pong ma-infect ng mga Pilipino at wala na rin po na mapahamak ng mamayang Pilipino at mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig. So tuloy-tuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon araw-gabi, at manalangin din po tayo gamit ang ating updated daily victory prayer. So bago kayo matulog mamaya, tayo po ay manalangin, kayo po ay manalangin. Pagising sa umaga, ako po ay naniniwala na sa pamagitan ng panalangin ay mapupulbos, malulusaw at mamamatay
ang coronavirus na ito na siyang nagpapahirap sa buong sangkatauhan. Sa ngayon pala ay update na balita, ang buong Pilipinas po ay nasa state of calamity na po, mga kapatid. Kaya double time po tayo sa pananalangin na ang bansang ito, ang ating bansa ay preserve ng ating Panginoon. Let's declare the blood of Jesus to cover this nation. Deklara natin ang dugo ni Jesus to cover us, to cover our family and loved ones and the whole Camarin family, whole GCSGO Camarin family. So huwag tayong tatamarin manalangin. Lagi nating tandaan ang ating telephone number, Jeremiah 33 verse 3. Anong sabi ng Panginoon? Tumawag kayo sa akin at tutugunin ko kayo, at ipakikita ko sa inyo ang mga dakilang bagay na hindi pa ninyo nakikita. Sabi rin ng salita ng Diyos sa Hebrew chapter 4 verse 16, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa trono ng Diyos, at doon ay kakamtin natin ang kanyang habag at kalinga sa panahong kailangan natin. Sa panahong ito ay kailangan natin ang tulong ng Diyos. Hindi natin kayang mabuhay kung wala ang Panginoon. Tanging ang Diyos lamang ang magliligtas sa ating bansa. Tanging ang Diyos lamang po ang magliligtas sa bawat mamamayang Pilipino at sa lahat ng tao sa buong mundo. Wala nang iba. Hindi tayo kayang protektahan ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Hindi tayo kayang protektahan ng ating mga academics. Hindi tayo kayang protektahan ng ating mga kayamanan. Only Jesus can protect us from the works of the devil. Kaya lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. Sa Kanya natin ilagak ang ating buong buhay. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang lahat-lahat sa ating buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino man nagtitiwala sa Kanya ay kailanman ay hindi niya bibiguin. Kaya mga kapatid, ngayon ang panahon na tayo ay bumangon, manalangin, punuin natin ang ating buhay, ating puso ng salita ng Diyos. Tayo ay humaharap sa pakikipagdigma, at lagi nating tandaan ang kalaban natin ay hindi nakikita. Ayon sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers, rulers of darkness, and spiritual wickedness in the high places. That's our enemy. Kaya huwag po tayong matakot, mga kapatid. Kakampi natin ang Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, Book of Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can able to stand against us? At sabi rin po ng kanyang salita ng ating Panginoon, greater is He that is in us than he that is in the world. Kaya totoo po ang salita ng Diyos.
Pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, tayo po ay iingatan ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 John chapter 5 verse 18, the whole world is under the power of darkness, but the good news, verse 18 and 19, sabi ng Bible, ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Tayo mga anak ng Diyos, at ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas. But the good news, sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, sabi ng Panginoon, the devil cannot touch us. Kaya wag po tayong matakot sa coronavirus na ito. Isang pitik lang yan ng Panginoon at puksa yan. Manalangin lang po tayo, mamatay na ang coronavirus na yan at hindi na yan makapaminsala ng mamayang Pilipino at sa lahat ng tao sa buong mundo. Purihin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos because we belong the kingdom of God that can never be shaken. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang ating daigdig, ang buong bansang ito ay niyayanig. Mahigit 100 bansa ang apektado ng coronavirus na ito. Niyayanig ang buong daigdig. Subalit salamat sa Diyos. Sa sinumang nagtitiwala sa Panginoon, lahat tayo ay ibinilang sa kaharian ng Panginoon. Hebrew 12 verse 27, ang sabi ng salita ng Diyos, we belong the kingdom that can never be shaken. Purihin ang Panginoon. Mayanig man ang daigdig na ito, mayanig man ang lahat ng bansa sa buong mundo, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mayayanig, sapagkat tayo ay napabilang sa kaharian ng Diyos na hindi nayayanig. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya mga magulang at mga kapatid, ang masasabi ko lamang sa panahong ito na mapanganib na panahon, wala tayong dapat gawin kundi magtiwala sa ating Panginoon. Ilagak natin ang ating buhay 100%. Talaga natin ang ating buhay sa Panginoon. Lagi nating tandaan, ang buhay natin sa lupa ay temporary lamang. Kaya napaka-importante habang tayo nabubuhay, isalig natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Pagkatiwala natin ang ating buong buhay, sapagkat siya lamang ang tanging makapagliligtas sa atin. Wala nang iba, mga kapatid. Pangako ng Diyos, pag tayo ay nagtiwala sa Kanya, ang sabi niya sa book of Psalms 34 verse 7, the angel of the Lord run throughout, or the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them.
Tagalog, ang mga anghel ng Diyos ay nakapalibot sa mga may takot sa Panginoon at iniligtas ng Panginoon ang bawat nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga magulang at mga kapatid, ang masasabi ko lamang po sa panahon ito na mapanganib na panahon, magtiwala tayo sa Panginoon ng lubusan, manalangin tayo ng walang patid, tuloy-tuloy na pananalangin araw at gabi, magbasa at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, huwag tayong magpanik. Mayroon tayong Diyos na masasandalan, na hindi nayayanig. Nais ko lang pong basahin po ang Book of Psalms 91 verse 1 to 16. This is my favorite chapter and verse in the Book of Psalms. Ito ang pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Package deal na ito. Babasahin ko lang po. Ang sabi po sa verse 1, Psalms 91 verse 1 to 16. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng Kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Hallelujah! Kahit sa ang dako, ikaw maparoon, tiyak iingatan. Purihin ang Diyos. Ina-assured ng Lord na kahit tayo saan mang pumaroon, iingatan tayo ng Diyos. Amen. Verse 12, sa kanilang palad ay itatayo kat silang magtataas nang hindi masaktan,
ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, as nababagsik, di ka maano sa mga serpiente, liyong mababangis. Ito ang maganda. Verse 14. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Yes, pagkilala natin si Lord, sure, ingatan tayo ng Panginoon. Verse 15. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan. At kung may hilahil ay sasakluluhan, aking ililigtas. At ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Purihin ng Diyos. Napagandang pangako ng Diyos sa Psalms 91 verse 16. Kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, tayo ay nagpapailalim sa Kanyang kapangyarihan, tayo ay tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Kung titingnan po natin dito sa verse 14, ang sabi nga dito, ang mga blessing pag tayo ay tapat sa Panginoon, unang-una sabi nga dyan, iingatan tayo ng Panginoon. Pangalawa, pag tayo'y tumawag sa Kanya, nakahandang Panginoon, napakinggan tayo. Pangatlo, pagtapat tayo sa Diyos, sabi ng Panginoon, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Sasamahan tayo ng Panginoon. Saan man tayo pumaroon, iingatan tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos. At sabi niya, pararangalan pa niya tayo. Bibigyan pa tayo ng gantimpala. At ang gantimpalang ito ay mahabang buhay. Kaya mga magulang, mga kapatid, ang masasabi ko po sa inyo sa gabing ito, tuloy-tuloy lang po tayong magtiwala sa ating Panginoon. So, huwag tayong matakot, huwag tayong magpanik, huwag tayong kabahan. Pagkatiwala natin ang ating buong buhay sa Panginoon. So, bago tayo matulog, manalangin tayo, magbasa ng Bible. So, yun yung ating dapat gawin. So, tuloy-tuloy tayong manalangin para sa ating bansa. Deklara natin ang dugo ni Jesus sa ating buhay, sa ating pamilya, sa bansa natin. So, yun po ang dapat natin gawin, mga kapatid. So, muli, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng pamamaraan para may pahatid ko sa inyo ang aking pangumusta. So, kumusta kayong lahat dyan? I pray na kayo ay laging nasa magandang kalagayan. So, aking prayer, tayong lahat ay ingatan ng Panginoon. I declare walls of fire to surround us
I declare the blood of Jesus to cover us. I declare walls of protection sa ating lahat, sa ating mga pamilya, at sa ating bansang Pilipinas. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Na tunay na sino mang nagtitiwala sa iyo, ang pangako mo, Diyos, kami ay ililigtas mo, iingatan mo, at anumang oras kaming tumawag sa iyo, pakikinggan mo kami at bibigyan mo kami ng mahabang buhay. Maraming salamat, Panginoon, that we belong thy kingdom that can never be shaken. Thank you, Jesus. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, patuloy kaming nananalangin na patuloy mong pagpalain ang GCSGO Camarin family. Lord, thank you for your shield of protection sa lahat po ng mga vineyard leader, cluster leader, care leader, lahat ng mga care members sa kabuuan ng GCSGO Camarin family. Thank you for your shield of protection. Kubiran mo ng dugo ni Jesus, Panginoon, ang lahat ng mga pamilya na dumadalo sa GCSGO Camarin family. Pagpalain niyo, Diyos, ang bawat pamilya at ingatan niyo po ang bawat isa laban sa coronavirus. Maging ang aming bansang Pilipinas. Lord, I pray, continue to cover this nation by the blood of Jesus. I declare walls of fire to surround this nation. And send your warring angels, Lord, to protect this nation. Thank you for your prophecy, Lord. Nasabi mo, Panginoon, magkaroon man ng world conflict, ang Pilipinas ay spare mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang aming panalangin na mamatay na ang coronavirus na ito at hindi na ito makapaminsala ng mamayang Pilipino at mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig. Maraming salamat po, Diyos. Higit kang makapangyarihan kaysa mga viruses na ito. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. You are a great God. Lord, pagalingin niyo rin po ang mga na-infect ng coronavirus. In Jesus' name. Heal them all right now, Father. In Jesus' name. Salamat din po, Lord, maging sa aming pagtulog ngayong gabi, ingatan niyo po ang bawat isa. Salamat po na mga kaharian ng langit, ang aming panaginipan, mga anghel mo mag-akyat manawag sa aming mga tahanan, pang maghatid ng proteksyon sa bawat sa amin. Cover us, Lord, by your blood and protect us from evil one. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa iyong kabutihan. Salamat po. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' mighty name.
Amen. Amen. Muli, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. So, good night everyone.